Hello mga coders! Welcome back ulit sa ating Python tutorial. Ngayong araw, ang i-discuss ko naman sa inyo ay about inheritance, special methods, saka itong error and exceptions. So, umpisahan na natin guys. Explain ko na sa inyo kung ano ba itong inheritance. So, itong inheritance, ginagamit ito para makapag-create kayo ng bagong class gamit ang isa pang class. So, yung unang class, siya yung magiging parent class. Tapos, yung class, yung pangalawang class na gagamit sa kanya o yung magiging anak niya ay tawag doon ay yung derived class. Kasi yung pangalawang class na yon, siya yung magiging anak nung naunang class. So, yung naunang class, ang tawag sa kanya yung parent class. So, yun, ganun yung guys. So, tawag din sa kanya parent class or base class. Siya yung kasi yung pinakaunang class eh. Kaya siya tinatawag na base class or parent class din. So, para mas maintindihan nyo guys, so, gawa tayo dito ng class. Gawa ko ng class na animal. Yan. Tapos, mag-create tayo rito ng special method na init. So, madali lang yan guys. So, type nyo ng def, tapos dalawang underscore and init. Yan. So, sa loob nito, lagay nyo yung self. Then, maglagay tayo dito ng print. Animal is created. Yan. So, yan. Meron na tayong animals. Ito yung magiging parent class or base class natin. Okay guys, mag-create tayo dito ng object. So, pangalan ng object natin ay A. So, equals to sa animal. So, mag-create tayo ng object na animal. So, okay. Type lang natin dito A kasi hindi ko na kailangan ng print dahil meron ng print dito sa loob ng init. So, dapat ito yung mag-run kapag tinawag natin tong pag ni-run natin tong oop.py. So, yan. So, run natin. Save muna natin itong file na to. And then, run natin. Yun. So, nakita nyo guys, nung nirun ko tong oop.py, so, ang nag-run ay itong init. So, nag-run yung print na method niya. So, kaya lumabas tong animal is created. Yan. So, try naman natin mag-create pa ng additional method sa loob ng animal na to. So, type natin ulit def. So, eat na lang. So, kasi lahat naman ng animals ay kumakain. So, yan. Print ulit. Eating. Yan. So, dagdagan pa natin. Def drink. Kasi lahat ng animals ay umiinom din. Yan. Yan. Tapos, dito,
Type natin tong eat and a.drink. Yan. Test. Save natin at i-run natin ulit. Oops, may nakalimutan tayo guys. So, dapat dito type natin ang self. Yan. Self. Yan. At syempre, dapat dahil method to, mayroon tong open close parenthesis. Yan. Save natin ulit. At i-run. Yun. So, nakita nyo guys, nag-run itong tatlong print. Itong animal is created na galing dito sa init or initialization na method. And then itong eating and drinking galing naman sa method nating eat and drink. Okay. Magkikreate naman tayo ng isa pang class. Ito yung magiging derived class niya or yung child class nitong animal class. So, gawa tayo sa pang class. So, itong class na to ay dog. Yan. Then, sa loob na ng dog na class na yan, dyan natin ilalagay yung animal na class or yung kung sino yung magiging parent class niya. So, ang parent class ng dog natin ay itong animal. Yan. Then, siyempre, kailangan natin mag-create ng init or initialization na method sa loob nitong dog na class. So, yan. Type nyo ng self. Then, magkita yung print. Dog is created. Yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero this time, so gagawa ko, ibahin ko naman to. Okay, di naman. Dahil ito ay object na ng dog. Yan. Yan. Save natin. At i-run. Oops. Gawin natin to. Dapat colon yan. Nagawa kong semicolon. So, type natin at save at i-run natin ulit. Oops, meron tayong error. Oops, nakalimutan ko ulit paglagay ng colon. Yan. So, yan, kompleto na, may colon na, no? So, try natin i-run ulit ito. Save muna natin and run natin ulit. Yun, wala na siyang error guys. So, ayan. So, nakita nyo ang nag-run ay itong init ng dog, yung init na method ng dog. So, dog is created, lumabas siya. So, pero napansin nyo guys, yung dog, di ba wala naman siyang eat tsaka drink. Pero bakit may nag-print pa rin ditong eating and drinking? Yan ay dahil ang parent class ng dog na to ay itong animals. Di ba? Siya yung animal. So, ito yung parent class. So, ibig sabihin, lahat ng method na meron tong parent class ay pwedeng gamitin din ng child class or derived class. So, automatic guys, si dog, pwede niyang gamitin o tawagin tong eat and drink na method galing dito sa animal na class. So, yan yung logic ng inheritance. So, nai-inherit niya o pwede niyang namamana niya kung ano yung meron dito sa animal na class or sa parent class niya. So, yan yung kagandahan ng
inheritance. So dito sa dog, hindi mo na kailangan mag-create ulit ng same method. Pwede mo siyang i-reuse. Diba? Pwede mo siyang i-reuse at pwede mo rin naman siyang ibahin or i-override. Pakita ko sa inyo kung anong ibig ko sabihin doon. Kunyari itong eat na method, i-override natin yan. Dito. Yan. Save natin. At i-run natin. So yan, napansin nyo guys, nagkaroon dito ng dog is eating. Di ba kanina eating lang eh. Nangyari yung kasi in-override natin or pinalitan natin yung kung ano man yung ginagawa nitong eat na method. So this time, ang tinatawag nating eat na method ay itong galing sa dog. Hindi natin tinatawag itong eat na nasa animal. So hindi yan ang tinatawag natin. Ang tinatawag natin ngayon ay itong eat na galing sa dog. Kaya ang nagprint dito sa baba ay itong dog is eating. Yan. Ino-override ko kung ano man yung ginagawa nitong eat na method na galing sa animal. So, ayan guys ang inheritance. Basta tandaan nyo lang kung gusto nyong gamitin ang ibang class or gawing parent class ang ibang class. So, gagawin nyo lang yung name ng class na yun, ilalagay nyo lang dito. Yan. Sa loob nito. Gawin yung argument. Sa loob ng open close parenthesis na ito ng class ninyo. So, dito yung dog na class. So, ang parent niya ay itong animal. Kaya siya nandito sa loob. Yan ang, pag may nakita kayong ganito, ibig sabihin, gumagamit ito ng inheritance. So, guys, pag-usapan naman natin yung next tong special method. So, burahin ko lang to. So, dito, mag-create muna ako ng isa pang class. Ngari book. Ibaba ko lang to. Dito sa loob, create ulit tayo ng init na method. Ayan. So, type natin sa loob. Bigyan ko muna ito ng colon para hindi ko makalimutan. Yan. And yung self, huwag yung kakalimutan yan. Yung self na argument. And then, so bawat book meron itong title, di ba? Yan. Title. Lagyan natin ang title. At meron din itong author. Yan. Okay. So, dito naman. So, type nyo rito guys, self.title. So, sa self.title, ipapasa natin dito yung value nitong title na argument. Itong nasa loob ng open close parenthesis. Yan. Lagyan natin ng space para madaling basahin yan. At yung isa pa, self.author. Self.author na to, ipasa natin yung value nitong author na nasa loob nitong open close parenthesis. Yan. So, try natin mag-create ng object from this class na book.
Okay. Itong book na to, ang kanyang title ay Python. And then ang author, kunyari ako, Sunny. Okay. Gagawin ko ay ipiprint ko tong object na to, yung B. Or yung book na object. Save natin to guys. And then, try natin i-run. Yan, nag-run siya. So, mapapansin nyo guys, ang lagi niyang nilalabas ay itong address location nitong object na to sa memory. Ito yan eh. Ito yung address location niya. So, medyo pangit siyang tingnan. Paano pag gusto nating i-display itong laman ng title at author kapag tatawagin mo itong object na B na to? So, kailangan natin gumamit dito guys ng special method. So, ito yung sinasabi kong special method. So, meron ditong special method na str, yan, string. So, basta guys, may nakita kayong dalawang underscore sa unahan, puro special method yung mga yan. Siyempre, huwag natin nakalimutan yung self na argument sa loob nito. So, itong string na special method na to, yung str or string, ito yung magiging string representation itong book na class. So, yung print kasi na method, hinahanap niya kasi yung string representation ng object na to. So, itong object natin, wala pa siyang string representation. Kaya, ang lumalabas lagi ay itong na to, object at this memory location na to. Yan. So, this time, magkikreate tayo ng string representation. So, gagamitin natin itong str na special method na ito. So, ito ay nagre-return ng yan. Type natin title. Tapos, mayroong curly braces. Then, next yung author. Curly brace ulit. Tapos, dot format. Yan. Dito natin ipapasa yung laman ng self, itong self dot title, comma, self dot author. Yan. So, sa loob ng itong mga curly brace guys, dito natin ipapasa itong self.title at self.author. So, dapat naka-order yan. So, kung sa una natin dito, yung unang curly braces natin, ito yung title. So, dapat siya yung, sa loob ng format, siya yung una na laman itong format. So, yung unang argument or parameter. So, self.title, tapos yung pangalawa, yung self.author. Yan guys. Save natin to guys. Yan. At i-run natin. So, yan. So, napansin nyo, ito na yung binalik sa atin. Hindi na yung memory address. So, mas madali na tong basahin, di ba? Ito, mas maganda siyang tingnan. Ito yung representation. Ito yung string representation itong object na to. Or yung class na yan. Tinatawag natin nung book. So, yan. So, ito guys, laging yung ugaliin din na maglagay ng string representation kapag gagawa kayo ng mga class. Kasi para mas madali nyo siyang maintindihan yung kung ano laman itong class na to. Instead na nagbabalik kayo nitong address location ng object.
So, mas maganda meron kayong string representation. So, lagi nyo itong gamitin itong special method na str or string sa inyong mga classes. Okay, ituro ko na rin sa inyo isa pang special method. Itong del or delete. Ito yung mag-run kapag magde-delete kayo ng object. So, lagay ako dito ng print book is gone. Yan. So, para makapag-delete kayo ng object, guys, kunyari, nag-create kayo ng object na B o yung object na book na to. So, para ma-delete nyo yan sa memory, gamit kayo nitong command na to, yung del tapos B. Yan. And then, save natin to, guys. Oops, nakalimutan ko ulit maglagay ng colon. Yan. Bakit ko ba nakakalimutan lagyan ng colon to? Yan. So, i-run natin ulit ito. Yan. Yun. So, nakita nyo guys, nag-run tong print na book is gone. Kaya siya na-print kasi nag-run tong method na to. Yung delete. Kaya naman nag-run tong delete na or itong special method na to. Kaya siya nag-run dahil ni-run natin ito. Itong del and then yung object variable. Yan. Ibig sabihin, dinidelete natin tong object na to sa memory ng ating mga computer. So yan. So yan guys yung dalawang sample ng special method na meron sa function sa Python. So marami yan guys. So kasi pag mapapansin nyo yan kapag nag-create kayo ng object or ng method pala, type lang kayo ng dalawang underscore. Yan, marami, di ba? Marami yan. Yan, guys. So, yan yan. So, yan yung mga special methods. So, pwede nyo aralin na lang yung kung anong ibig sabihin ng ibang special method na yan. So, ito lang. So, this time, pinakita ko lang sa inyo at in-explain ko lang sa inyo itong mga ilan sa mga importanteng special method sa Python. Pero ang pinakamadalas gamitin talaga sa Python ay itong string representations. So madalas nyong gagamitin yan. Itong del na to or delete, bihira lang to. So guys, pumunta na tayo sa ating next topic. Ang next topic naman natin ay itong error and exceptions. So burahin na natin to. Okay guys, dito sa error and exceptions, meron akong ginawa rito ng pang-open ng file. So ito yung command niya, open, then sa first argument, dyan yung ilalagay yung pangalan ng file. So pangalan ng file natin dito ay file.txt, and then comma, tapos sa second parameter, dyan yung ilalagay kung anong gagawin nyo sa file, kung magre-read ba kayo or mag-write. So mag-read tayo guys, so tatype natin R. Kapag mag-write, W yan. So dito type natin R, so kailangan mag-error siya. So ang gagawin natin, mag-write tayo sa file na to. So gagawin natin f.write. So mag-write tayo sa file na to, pero ang nilagay nating parameter sa pangalawa, diba, read. So ang mangyayari dyan, mag-error lang yan. And then every time na mag-open kayo ng file, dapat i-close nyo rin. Yan. Tapos maglalagay ako rito ng isa pang function dito, yung print. So parang ito yung next process niya. So tingnan natin pag nira natin to,
Try natin i-run. Okay. Okay, type natin. Save muna natin. Yan, save na siya. Yun. So, nag-error siya guys, di ba? So, dito pa lang sa line 3, nag-error na siya. Dahil nag-error siya dyan, so yung mga next step na itong print, hindi na siya nag-execute. So, kung gusto natin mag-execute pa rin to kahit nag-error na yung taas niya, so gagamitan natin ito na itong try, except, and else. So dito guys, mamaya discuss ko tong finally. Pero, pakita ko rin sa inyo paano nag-work tong else. Yan. So, uncomment muna natin tong mga to. At i-comment out ko muna na itong mga nasa itaas. Yan. Save natin. So, explain ko muna. So, dito guys, mayroon akong try, except, at saka else. So, sa loob ng try, dito natin ililipat yung code na nag-e-error. So, yung nag-e-error na code natin, itong f.write. So, yan. Dito siya sa loob ng try. So, pag may nakita siyang error, anong error niya? So, sabi dito, IO error to. So, pwede natin ilagay yun. IO, specific na error na yan. IO error yan. Yan. So, mag-run tong kung ano ba nasa loob nitong except. So, ang nasa loob niya itong print. So, ipiprint niya dapat tong error, unable to find the file or read the file. At kung wala naman siyang error, ang mag-execute itong else. So, gawin natin itong success na lang. Success. Yan. So, sabihin ng success siya, tapos i-close niya na yung file. Save natin to at i-run natin. Yun, no? So, napansin nyo rito, guys, nag-iba na yung error natin dito. So, ang print niya na itong kung ano yung dinepay natin dito sa loob ng except. So, ang lumabas itong error, unable to find the file or read the file. Yan. So, ito yung kagandahan ng try except. Mayroon tayo nakalimutan. So, try natin maglagay ng isa pang process after nitong try except at else. So, yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung mag-execute pa rin ba tong print kahit nag-error na yung nasa taas niyang code. So, para malaman natin yan, i-run natin to. Yan. So, yan guys. So, nakita nyo, kahit nag-error na yung itaas niya, nag-run pa rin tong print. So, yan. Print niya tong next step is running. So, yun nga yung kagandahan ng pag gumamit kayo nitong try except. Kasi kinakatch niya yung error, tapos kung ano man yung nasa next na mga process or code nyo sa Python, i-execute niya pa rin yun. Hindi siya hihinto. So, mag-continue lang yung code nyo o yung program nyo. So, yan. So, pwede rin kayong gumamit ito, aside from else, pwede rin kayong gumamit itong finally. Yan. Finally, ibig sabihin, kahit mag-error kahit mag-execute tong except na error, mag-execute pa rin tong finally kasi required siya mag-run. Yan. Kahit mag-error or mag-success man tong loob nitong try except. Kahit mag-run man, maging successful man tong try, or mag-error man, kailangan pa rin mag-execute yung naman ng finally. So, try natin i-run. Save natin, tapos run natin. Yan. So, yan. So, napansin nyo, nag-run yung except na part, and then nag-run din yung finally. So, ito, napansin nyo, nag-run yung print success. So, ito yan. Tapos, and then, kinlose nyo yung file, tapos na-run niya yung next na process or yung next na code natin, yung print na to. Itong next step is running. Yan.
Finally, so maganda kapag mag-open kayo ng file guys, mayroon kayong finally kasi dapat every time na mag-open kayo ng file, gaya nga ng sabi ko, dapat i-close nyo rin yan. So pag hindi kayo gumamit ng finally, hindi niya i-run tong command na to, yung close. Hindi niya i-close yung file. So naka-open lang lagi yung file nyo. So dapat ugaliin nyo guys na every time na mag-open kayo ng file, dapat lagi nyo itong i-close yan. So kaya this time gumamit tayo dito ng finally. So ayan lang muna guys ang ating topic for the day. Try nyo gayahin tong program na to at i-run sa inyong mga computer, so para ma-practice kayo. Lalo na yung inheritance. So para mas maintindihan nyo yun, dapat i-practice nyo lang yun. Mag-create kayo ng iba-ibang parent class at child class para mas maintindihan nyo siya. So yan guys, kung bago pala kayo sa akin channel, so ini-invite ko kayong mag-subscribe sa channel na ito. At kung nagustuhan nyo tong tutorial na to, ini-invite ko kayo pakiclick naman yung like na button, and then share nyo rin ito sa inyong mga friends or classmates na gusto rin matuto ng programming at web developments. So muli, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita ulit po tayo sa next na mga tutorial ko.